ano talaga ang inaasahan natin sa ating justice system? May mga makukulong na nga ba? Matatapos na nga kaya ang nakawan dito sa ating gobyerno? Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Associate Justice Andres Reyes Jr. at ang sabi niya, no one is above the law o walang mas makapangyarihan sa batas. So kahapon nga po, habang nagkakaroon ng investigation sa Blue Ribbon Committee na pinamumunuan itong si Senator Ping Lacson, nag-request itong si Secretary Boying Rimulya ng DOJ para madala itong si Henry Alcantara, itong dating district engineer ng Bulacan, madala doon sa DOJ para ma-interview at maimbestigahan ng more rigidly for the purpose of filing cases. So nangyari nga yan. Kaya yung sinasabi nga ni Senator Ping Lacson na 4 hours na nawala itong sila DOJ Secretary Boying Rimulya at itong si Henry Alcantara, tinanong niya kung ano yung mga nangyari at sinabi nga ni Secretary Boying Rimulya na pinapunta niya ang NBI doon sa kanyang opisina para makausap din itong si Henry Alcantara para nga doon sa tamang proseso ng pag-iimbestiga. At afterwards, nag-file na nga ng cases. Itong NBI, sila ang lumalabas na complainants dito at ang na-file ng kaso dito kasama na itong si Senator Joel Villanueva, Senator Jingo Estrada at itong si Saldico. Sabi kasi ni Alcantara kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo niya ibinigay ang 25% na kickback para sa proyekto na ibinigay naman umano ni Bernardo kay Estrada. Definitely it's hearsay. Walang... Diba, mismo si D. Alcantara nagsasabi na it does not have a direct link with it. Dumating din si Senator Joel Villanueva na ayon kay Alcantara ay binigyan nila ni Bernardo ng 150 million pesos na 25% ng 600 million pesos mula sa 2023 unprogrammed funds. Hindi nagpa-unlock ng panayam si Villanueva. Okay naman sa atin, ano? We laud the fast action of the government, the fast action of the NBI at itong ang DOJ. Bagamat, of course, meron pa rin tayong agam-agam dahil alam naman natin kung gaano kabagal ang sistema ng hustisya dito sa atin. Kung maalala natin, yung kaso nila, Jingo Estrada, nila Enrile, nila Bong Revilla, tungkol dito sa PDAF scandal, yung kay Napoles, inabot ito ng dekada. Ganun po ang sistema ng batas ng hustisya sa atin. Kaya, ang nakaka-worry dito, itong kaso na i-file ng NBI ngayon, at kung meron pang mga ibang darating na mga cases, kasi nga, alam ko, prior to the interview diyan sa DOJ, itong Henry Alcantara, nagkaroon na rin yata ng investigasyon itong ICI, itong Independent Commission for Infrastructure, at kinausap na rin, in-interview na rin itong si Senator Joel Villanueva, Senator Jingo Estrada, at itong si Senator, former Senator Grace Poe. Ngayon, ang sinasabi nga natin, while we laud the fast action of DOJ now in doing the investigation and filing cases through NBI, ang problema po natin dyan yung continuity ng kaso. Kasi nga sinasabi natin, kahit yung mga example na lang na kaso natin tungkol sa PDAF scandal, inabot po ng gaano katagal yan. At ang problema rito, pati ang ombudsman natin, ang mga korte natin, whether you believe it or not, nai-influensyahan po ng mga nakaupo na mga leader natin, ng nakaupong presidente, more particularly. Alam natin yan. Katulad nga lang ng mga kaso na during the time of during the time of Duterte. Ang dami-daming kaso
na dapat aksyonan na hindi na aksyonan. May mga kaso na na-dismiss. Yan po ang problema sa justice system natin. Ang bilis-bilis nating magkaso, pero pagdating ng panahon na iba na ang nakaupong presidente, pwede pong i-wipe out ang mga kaso na yan. Yan po ang masakit na katotohanan. Yung justice system natin, hindi pa ganun ka-foolproof. Hindi natin maaasahan na talagang itong mga finailan ng kaso, kahit pa gaano kalakas ang mga ebidensya, magkakaroon ng paraan ang mga presidenteng nakaupo. Kung sila ay maging mga presidente na kaibigan nitong mga na-file ng kaso, malaking problema po yan sa ating mga mamamayang Pilipino na naghahanap ng hustisya, na naghahanap ng accountability. Palagi pong ganyan ang sitwasyon dito sa Pilipinas. Palakasan po. Pero katulad nga nung sinasabi ni Ted Filon ngayong umaga, na narinig ko sa kanyang programa, yung isang guro na nang-filean ng kaso, o principal yata yan, doon sa kanyang probinsya, na ang kaso ay halagang 5,000 lang. Nakulong at nasentensya ng 11 years. Mabilis na pagkaka-dispose ng kaso at nakulong ng 11 years dahil sa 5,000. Samantalang itong mga politicians, daan-daang milyon, kung hindi man bilyon, ang kanilang mga ninanakaw, pero nag-aantay pa tayo ng napakatagal na panahon para magkaroon ng conviction. Dahil they can afford to pay the most expensive lawyers in the land. Diyan po ang problema. Hindi ko alam paano natin patitibayin ang batas against these corrupt politicians. Paano natin patitibayin ang batas para maprotektahan ang mamamayang Pilipino sa mga ganitong klaseng mga politiko. Ang masakit pa po nito, daan-daang milyon or even billions of pesos ang ninanakaw nila pagkatapos, pag idinimanda mo, siyempre, ang ginagamit nilang panggastos, yung mga ninakaw nila sa kaban ng bayan. Yung ninakaw nila sa mamamayang Pilipino. Yan po ang katotohanan. Nananawagan po tayo sa ating mga lawmakers. Kayo po ang gumagawa ng batas. Baka naman po pwedeng pagtibayin natin, baguhin natin ang batas tungkol sa mga ganitong klaseng kaso. Ang ombudsman, gamit na gamit po ng mga politiko yan. Alam naman natin na nung panahon ni Digong Duterte at even during the time of President Bongbong Marcos now, nung nakaupo pa si Martires na appointee ni Digong Duterte, walang mga nag-prosper na kaso dito sa mga Dutertes. Yan po ang justice system ng Pilipinas. Wala po ba tayong magagawa dyan? Wala po ba tayong maaasahan na pagbabago? Kasi ngayon, umaasa ang mga Pilipino na magkakaroon ng hustisya, magkakaroon ng magandang resulta itong mga ginagawang investigasyon, base na rin sa sinabi ni PBBM na gusto niyang mawala na itong korupsyon na to, gusto niyang makulong, maimbestigahan lahat ang mga dapat maimbestigahan dito at makulong ang mga dapat makulong. Kung sino man sila, walang kamakamag-anak. Ang problema po, hindi ganon ang korte ng Pilipinas. Hindi po ganon ang justice system na existing right now. Madali po kasing sabihin yan, pero ang problema natin, yung mismong justice system. Sana nga po ang uupo dyan sa ombudsman ay talagang pro-people. At inirerespeto ang batas at merong pagmamalasakit sa bayan. Yan po ang pinagdarasal natin kasi diyan po ang bakbakan sa ombudsman. Pag yang ombudsman nalagyan ng tao na hindi parehas, nalagyan ng tao na dishonest, nalagyan ng tao na may political leanings, patay na po tayo dyan. Kawawa po ang mamamayang Pilipino, hindi na magkakaroon ng hustisya dito sa mga nangyaring nakawan. Itong pagkakaimbita ni Senator Grace po diyan sa ICI, sa Independent Commission for Infrastructure, welcome development po yan.
kung meron daw mga ghost projects or mga substandard, kung sino yung proponent, kakaroon ng collusion between the contractor and then the DPWH and the legislator, tapos naging substandard or yung mga walang hiyang naging ghost project, yun talaga yung dapat tutukan. Ang isa sa nagustuhan natin dito sa ginawang interview kay former Senator Grace Poe nung siya ay pumunta dyan sa office ng ICI para nga magbigay din ng kanyang insights tungkol dito sa paggagawa ng budget, ay nung hindi niya i-deny, hindi niya sinabing walang involved na mga politicians dito. Kino-confirm niya in effect na talagang may mga legislators na involved dito sa corruption na nag-uumpisa doon nga sa pag-i-insert ng budget. Ang napansin po lang natin dyan, sinasabi niya na ang pagkakaroon nga daw ng amendments dyan sa budget na piniprepare dyan sa bicameral conference committee, isang normal na proseso. How do we explain the process of the small committee? Doon daw yung insertions. Ang proseso kasi na ginawa ko, kung meron lahat ng senators, merong individual or institutional amendments. So yan, sinasabit yan dun sa secretariat ng. Ang tanong po natin dyan, sino po ba ang dapat yung pinoprotektahan dyan sa pag-prepare ng budget? Kasi kung normal yan, alam naman natin na dyan sinasaksak yung mga proyekto, especially dyan sa infrastructure, at alam naman natin, dyan nagmumula yung mga korupsyon. Dyan nagmumula yung mga insertion na intended talaga para nakawin. Alam natin na kayo yung mga nakaraang pang mga politiko ang gumawa ng proseso na yan na dapat sa tingin ko ay dapat nang baguhin. Ang pag-i-insert po, ang pag-a-amend po ng budget na sa bicameral conference committee ay dapat na huwag papayagan kung hindi nyo lalagyan ng mga pangalan. Dapat bawat kilos dyan ay merong pirma ang tao kung sino ang mag-i-insert. Hindi ma-identify kung sino man yung politiko na yan. Hindi ko alam kailan pa nag-umpisa yung ganyang sistema. Isipin nyo, mag-i-insert ka billions of pesos, tapos hindi mo lalagdaan, hindi mo pipirmahan, hindi ka identified. Sa mahabang panahon po, pinabayaan natin ganyan ang sistema dyan sa Senado, dyan sa Kongreso, dyan sa bicameral. Pinabayaan po natin yan sa mahabang panahon. Bakit po? Ayaw nyo kasi ng accountability. Panahon na ngayon para baguhin nyo yung sistema na yan. Kung hindi natin maipagbabawal yung pag-amend tungkol sa budget na yan, kasi sinasabi nga ni Senator Grace Poe, ano yan, institutional process yung pagbabago, pag-amend. Meron silang institutional right to amend yung budget. Ang problema lang, pinapayagan ng batas natin, ng rules ng Senado at ng Kongreso, ng lower house, yung pag-amend niyan nang hindi nilalagyan ng pangalan. Isipin nyo kung gaano gaano kahina at gaano ka-attractive sa magnanakaw. Kasi alam naman natin, pag ikaw ang nag-initiate ng pondo, sa'yo mapupunta ang komisyon. Sasabihin mo sa baba, sa akin galing yung budget na yan. Sa akin yung 30% yan. Sa akin yung 25% yan. Ibababa ko yung ganitong amount, pero alam mo na, yung usapan natin dyan. Ganun po ang nangyayari. Kaya, siguro naman, meron na tayong natutunan dito. Wag na po na, kung hindi natin maipagbabawal yung amendments na yan, ipagbawal po natin na hindi lalagdaan ng sino man kung sino ang magpapa-insert, kung sino ang mag-a-amend. Para masundan natin sino ang magbababa ng pondo na yan at kani-kaninong probinsya mapupunta yan, masusundan natin yan kung nangungumisyon siya. At madaling hanapin. Kasi ngayon ang problema po natin, katulad itong kaso ni Jingo Estrada, itong si Bong Revilla at itong si Joel Villanueva, since hindi naman po talaga nagkakaroon ng paper trail yung paglabas at pagbaba ng pera,
kung hindi magta-testify yung mga taong talagang nag-aabot ng pera, ang hirap pong patunayan yan na sila nga ang tumanggap ng pera. Hindi ka mukha nung ikaw ang pumirma talaga, identified ka from the very beginning, magdadalawang isip ka na kung mangungumisyon ka. At pangalawa, madaling i-identify yung tao kung yung proyekto na pinagbabaan ng budget niya ay substandard at lalo na kung ito ay ghost project. Alam na kagad natin kung sino ang pupuntahan nating tao, sino ang babalikan natin bilang mamamayang Pilipino at tumitingin sa budget. Pero kung wala po, sa umpisa pa lang, absueldo na kagad sila eh. Kasi ang hirap patunayan na sila nga ang nagbaba ng pera. Especially kung hindi nga magsasalita yung middleman na sabing, ito galing kay ganitong senador, ibababa ko dyan, pero nanghihingi siya ng 25%, nanghihingi siya ng 30%. Identified kasi. Pero kung hindi yan, i-deny ng politiko yan. Lalong-lalo na nga kung hindi tayo magkakaroon ng mag-witness na siya sasabihin niya na ako mismo ang nag-abot ng pera diyan sa politiko na yan. Yan po ang malaking problema natin ngayon dito sa ating bansa. Yung ating sistema at yung ating justice system. Kaya hopefully, habang gumigiling itong investigasyon, unang-una, may ma-appoint sana na matibay-tibay at may malasakit sa bayan na ombudsman. Pangalawa, baka naman po, kayo mga mambabatas, maisipan nyo ng patibayin natin ng husto itong ating justice system. I-revise po natin, pabilisin po natin hanggat maaari itong wheels of justice. Pabilisin po natin ang ikot ng hustisya dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga gagawin yung batas, mga legislations. Kung tayo po ay seryoso na gusto nating tumino ang justice system, tumino ang mga politicians, mawala ang pagnanakaw, kung talaga po tayong seryoso, ayusin po natin ang batas natin. Ayusin po natin ang justice system natin. Yan lang po ang paraan para luminis tayo at finally umasenso ang Pilipinas dahil ang mga politikong uupo ay matitino na. Matatakot na magnakaw dahil nga maayos ang sistema, madali silang ma-identify kung sila ay magnanakaw. Hanggang dito na po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. Sana po yung mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button at pakishare po natin itong ating video para maraming makaalam tungkol sa ating mga pinag-uusapan dito. At mag-comment po tayo. Parating natin yung ating mga hinaing sa ating mga opisyal ng gobyerno. Nang sa ganun, malaman nila tayo ay nagbabantay sa kanila. Again, thank you so much ladies and gentlemen at magkita-kita po tayong muli.